Magandang araw po muli mga minamahal po nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers, viewers, followers po ng ating Solid Rock Ministry Lesson Review. Kami po ay muling bumabati sa inyo at kami po ay muli ding nagpapahatid ng aming pagpapasalamat. Ngayon po ay tayo nasa ika-11 ng topic ng quarter na ito na may pamagat pong mga kabiguan. Atin pong munang babanggitin ang mga pangalang ito: Orlan de la Roca, Aida Almasco, Marlon Magsayo, Francisca Sosa, Gary Andrade, Jeremias Corpus, Mia Sagapay, Mirna Medina, Melvin Felicilda, Yodi Abinido Sr., Mercy Canlas, Aris Pap, Moses Albuera, Rowena Cahigos, Camano Monina, Casmir de la Cruz, Paula Abacan, Maria Risa Cabonegro, Helen Sanchez, Vicky Subion, Rosana Elcano, Kaadlawan JP, Eden de Tuito, Rogelio Reyes, Florencia Malapit, Lulula Alatiit, Maria Bacan, Hanilet Mercado, Eden Abacan, Lily Sosa, Romeo Tejada, Almar Elorde, Binos Panaglima, Nesitas Estubo, Ben Galawaria, Shield Team, Christian Marti, and Normie Baguhin. Gusto ko rin pong banggitin ang mag-asawang si Levi and Lobel Labinya po ng Basud SDA Church. Sila po ay nagparating ng kanilang kasiyahan sapagkat kanila raw pong naramdaman at na-internalize sa kanilang mga puso ang mga paliwanag na ginawa ni Pastor Levi Perdon sa ating pong nakaraang leksyon. Kaya kung meron din po kayong mga ganitong saloobin, ay pwede rin po ninyong banggitin sa amin. Kaya Mr. and Mrs. Levi and Lobel Lavinia, kami po ay malugod na bumabati sa inyo. At kagaya po ng ating nabanggit, atin din pong pinasasalamatan ang lahat ng mga sumusubaybay, nagpo-follow, nag-subscribe ng programang ito kahit hindi po kayo bumabanggit o hindi ninyo sinasabi sa amin ang inyong mga pangalan. Kami po ay bumabati sa inyong lahat. At kagaya po ng ating nabanggit, tayo po ngayon na nasa ika-11 ng topic, may pamagat pong mga kabiguan. Tayo po muna ay sumandaling makipag-usap sa ating Panginoon. Salamat po o Diyos sapagkat patuloy po kayong nakikisama sa amin. Ngayon po ay muli naming pag-aaralan ang banal na salita na nanggagaling sa inyo. Kami po nawa ay patuloy ninyong gabayan, buksan ang aming mga puso at isipan upang lalo po namin itong maunawaan at amin pong lalong makilala ka sa pamamagitan po ng programang ito. Pagpatawad po nawa ang amin pong mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating pong talatang sauluhin ay makikita po natin sa Romans 5:3 at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Isang dalagitang minsang naglalakad ay inabot ng ulan. Siya ay nagmamadaling makauwi at siya ay sinalubong ng kanyang tatay at binalot pagkaraka ng tuwalya. Tuloy tinanong, bakit lagi kang lumilingon at ngumingiti tuwing kukulog at kikidlat? Ang tugon ng dalaga, ngumingiti ako dahil ako ay kinukunan ng larawan ng Diyos. Kumusta po ba tayo kapag tayo ay inaabot ng ulan ng mga pagsubok? Tayo ba yung ngumingiti sa pagkaalam na ang Diyos ay kasama natin? O tayo ay yumuyuko sa kabiguan? Pag-aralan natin ngayon ang karaniwang nagiging reaksyon natin kapag dumarating ang mga bagyo ng buhay at papaano natin itong haharapin na may positibong pananaw. Narito po ang mga katanungan
na tatalakayin sa araw na ito. Number 1, bakit ipinahihintulot o minsan pa ay inaakay tayo ni Kristo sa bagyo ng buhay? Number 2, anong aral ang dinadala sa atin ng kwento tungkol kay Jairo at sa babaeng inaagasan? Number 3, anong matututunan natin sa tugon ni Job sa mga bagyong dumaan sa kanyang buhay? Number 4, ano ang aral na itinuturo ng karanasan ng dalawang alagad na lumalakad tungong Emmaus? Number 5, ano ang dapat na panghawakan natin bilang mga mananampalataya? Balikan po natin ang question number 1, bakit ipinahihintulot o minsan pa inaakay tayo ni Kristo sa bagyo ng buhay? Alright, magandang araw po muli sa inyong lahat mga minamahal mga kapatid. Tayo po ay tutungo ngayon sa ating pag-aaral. Titingnan po natin sa Marcos 4:35 hanggang 41, ano ba ang sinasabi sa karanasang ito. At ng araw din ngayon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ng isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigib. At siya natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala ba kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha at sila'y nagsasabihan, sino nga ito na pati ang hangin ng dagat ay tumatalima sa kanya? So kung inyo pong papansinin mabuti ang mga sinasabi sa mga talata, ang unang layunin ay para lumago ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Sa paanong kaparaanan? Sa pagkaalam na ang Panginoon ay kasama nila at kapag kasama ang Panginoon, walang anumang maaaring masamang mangyari sa kanila sapagkat ang Panginoon ay Panginoon ng lahat, maging ng mga bagyo, ng mga unos sa ating buhay. Siya ay higit na makapangyarihan. Kaya marapat na siya ay ating panampalatayan. So ito yung mga pamamaraan ng ating Panginoon na tayo'y dinadala o pinapahintulot niya na tayo'y magdaan sa mga pagsubok sapagkat ang pagsubok siyang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Sapagkat sa pagsubok, makikita natin ang kanyang pakikisama, ang kanyang pamamatnubay at ang kanyang mga pagpapala na laang ipagkaloob sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. At higit sa lahat, ang ibig ng Panginoon, tayo'y lumago sapagkat ang ibig niya, tayo'y Kanyang ipagsama sa Kanyang kaharian magpasa walang hanggan. Kaya makikita po natin ang tunay na pag-ibig ng ating Panginoon. Ibig niya na tayo'y lumago. Ibig niya na tayo ay maging matibay sa pananampalataya sapagkat kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya yung po mga pagsubok ay isang paraan upang ating masubukan siya, na siya ay kasama natin, na siya ay may kapangyarihan upang solusyonan ang ating mga suliranin. At kung magkagayon, magkaroon tayo ng ibayong tiwala sa Kanya. Kasi malimit naramdaman natin kagaya ng mga alagad, wala ka bang pakialam, Panginoon? Datapwat sa pamagitan ng ating mga pananalangin, ating paglapit sa Kanya sa panahon ng pangangailangan, ay ating makikita at ating madarama kung paano siya ay gumagabay, kung paano siyang nag-iingat, at paano siya ay patuloy na nagpapala sa bawat isa sa atin. Kaya't ngayon po sa ating question number 2, anong aral ang dinadala sa atin ng kwento tungkol kay Jairo at sa babaeng inaagasan? Ayan, titingnan naman po natin sa Kapitulo 5 ng Marcos, 21 hanggang 34. Ano ba yung nangyari dito sa kwentong ito? At nang si Jesus ay muling nakapawid sa daong,
sa kabilang ibayo ay nakikisan sa kanya ang lubhang maraming tao. At nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo ay nakikisan sa kanya ang lubhang maraming tao at siya ay nasa tabi ng dagat. At lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga na nagngangalang Jairo. At pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan at ipinamamanhik na mainam sa kanya na sinasabi, ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya gumaling at mabuhay. At siya ay sumama sa kanya at sinundan siya ng lubhang maraming tao at siya ay siniksik nila. At isang babae na may 12 taon ang inaagasan at siya ay napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot at nagugulan niyang lahat niyang tinatangkilik, ay hindi gumaling ng kaunti man kundi bagkus pang dumubha siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus ay lumapit siya sa karamihan. Sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit sapagkat sinabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. At pagdakay na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay bumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo ng aking mga damit? At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakita mong sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo, sinong humipo sa akin? At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya ng gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibas ay nalalaman ng sa kanya nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaong kang payapa at gumaling ka sa salot mo. Ayan. So dito po kung ating papansinin ay ang Panginoon nagtanong, sinong humipo sa akin? Samantalang napakaraming mga tao na nagkakalipunpon at siya ay nadadaitihan ng kanilang mga katawan. Datapot sa Panginoon, iba ang hipo ng pananampalataya sa karaniwang mga touches ng tao. Ano po? Iba yung pananampalataya. Yan ay dama ng Panginoon at kanyang alam at hindi niya maaring baliwalain ang hipo ng pananampalataya. Alam po ninyo, marami tayong mga ginagawa na para sa Panginoon, paglilingkod sa Kanya, datapwat iba yung ginagawa natin dahilan sa pananampalataya. Yan ay pansin ng ating Panginoon. At ang pananampalataya ay makikita nating mayroon talagang bisa. Ano po? Ang wika ng Panginoon, may bisa na lumabas sa akin. So makita po ninyo, ang pananampalataya ay tunay na mabisang instrumento upang tayo ay magkamit ng ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Sapagkat ang wika riyan, kung tayo'y nananampalataya na ang Diyos ang tagapagbigay, ay talagang ibibigay sa atin yung ating mga pangangailangan. At alam po ninyo, ito ay nagdadala ng tunay na pagpapala sa sino mang nagpapahayag ng pananampalataya. Lihiman o hayag, ang ating pagpapahayag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, pansin niya ng ating Panginoon. Alam niya. Kaya ang sabi nga ng Panginoon sa Apokalipsis, alam ko ang iyong ginagawa. Alam ko ang nararanasan mo. Alam ko kung ano ang mga nangyayari sa iyo. Alam ng Panginoon ang lahat. Ang kinakailangan lang natin ay manampalataya ng ating Panginoon ay laging nariyan at laging handa. Ang Panginoon ay Panginoon nating Diyos, nakakampi natin, handang magpala sa atin, at talagang tayo ay kanyang patuloy na gagabayan katulad ng kanyang pangako na ako'y makakasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yan po ang mga katagan ng ating Panginoon na marapat nating panghawakang matibay. Okay po, at ngayon naman sa question number 3, ano ang matututunan natin sa tugon ni Job sa mga bagyong dumaan sa kanyang buhay?
Alright, tingnan po natin sa Job 19:23 hanggang 27. Ano ang sinasabi? O mga sulat, nawa ngayon ng aking mga salita, o mga lagda nawa sa isang aklat. Na isa nawang panulat na bakal at tingga, na mga ukit nawa sa bato magpakailanman. Ngunit talastas ko na manunubo sa akin ay buhay, at siya'y tatayo sa lupa sa kahuli-hulihan. At pagkatapos na magibang ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Siya'y makikita ko ng sarili at mamamasdan ang aking mga mata, at hindi ng iba. Ang aking puso ay natutunaw sa loob ko. Ayan. So maliwanag po kay Job na ang mga pagsubok ay magdadala sa kanyang pagkadalisay. Kaya sabi niya, mga sulat nawa. Talagang alam niya na ang lahat ng kanyang mga karanasan, yung mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay ay magdadala sa kanya sa pagkadalisay upang siya ay maging katanggap-tanggap at matawag na tunay na anak ng Diyos. Sapagkat mayroong accuser si Satanas. Ang sabi ni Satanas, naku, matuwid lang yan kasi binabantayan mo, kasi iniingatan mo, binabakuran mo, kaya siya ay nagtatapat sa iyo. Subalit, subukan mo. Ibig sabihin, alam ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, sige, subukan mo. Ibig sabihin, si Satanas ang gustong sumubok sapagkat hindi siya naniniwala na nananampalataya ng gayon si Job. Datapwat si Job ay nagpahayag ng kanyang pananampalataya, alam ko ito ay magdadalisay sa akin. At ang pangalawa, ang sabi niya, alam ko na ang aking manunubos ay buhay. At ako ay tatayo sa kanyang harapan. Mamatay man ako, ako'y muling tatayo, ako'y ibabangon, at ako'y haharap sa kanya. Ito ang kanyang dakilang pananampalataya. Tingnan pa natin sa Kapitulo 23, talatang 8 hanggang 12. Ano siya sabi? Narito ako'y nagpapatuloy, ngunit wala siya, at sa dakong likuran, ngunit hindi ko siya mamataan. Sa kaliwa, pagka siya gumagawa, ngunit hindi ko mamamasdan siya, siya'y nagkukubli sa kanan na hindi ko makita siya. Ngunit nalalaman niya ang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang hakbang. Ang kanyang daan ay aking iniingatan, at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humihiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig, nang higit kaysa aking kailangang pagkain. Ayan. So, ito ang paninindigan ni Job. Bagamat tila man din malayo ang Panginoon, tila man din hindi tumutugon, gayon man ang sabi niya, sinusunod ko at susundin ko ang kanyang mga salita. Siya ay maninindigan sapagkat bagamat tila hindi siya pinakikinggan, tila baga napakalayo, subalit siya ay nakatitiyak na ang Panginoon ay naririyan lamang. At yan po ang katotohanan kasi ang pangako ng Panginoon, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Yan ang kanyang pangako. Ako ay laging sa inyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Yan po ang katotohanan. So, sa mga panahon na tila man din tayo hindi sinasagot, tandaan po natin ang Diyos napakalapit sa atin. At ito ay isang bagay na parati kong nababanggit kapag ako'y nagliliktura. Si Moses, nung siya'y nakikiusap sa Diyos, na siya'y patawirin sa ilog ng Jordan, makatungtong man lang siya doon sa Kanaan, ang sabi ng Panginoon, no, hindi. Umakyat ka na sa bundok at mamamatay ka na. Makikita mo, subalit hindi ka papasok doon. Feeling ni Moses, nagalit sa kanya ang Panginoon dahilan sa bayang Israel. Datapot kung ating pong patuloy na sisiyasatin ng banal na kasulatan, kaya pala hindi ng Panginoon pinapasok pa siya doon sa Kanaan sapagkat ibig na ng Panginoon na siya ay dalhin na sa kalangitan. Sa aklat ni Judas, ang wika ay si Satanas nakikipag-agawan tungkol sa katawan ni Moses. Datapot ang sabi ng Panginoon, sawayin ka, Satanas. At ang ating Panginoon, dinala si Moses sa langit. At nung ang ating Panginoon ay malapit na ring
pumasok sa huling paghihirap ng kanyang buhay, nanaog si Moses galing sa langit kasama si Elias at nakipag-usap sa Panginoon. So mayroong mga panahon na tila man din tayo hindi tinutugon sapagkat ang hinihingi natin, hindi pala yun ang pinakamabuti. Kaya nasasabi ko parati na when God says no, it is sure to be the best answer. Yan ang pinakamagandang sagot kapag ka no. Kagaya ng ating Panginoon, nananalangin, kung maaari ay huwag ko nang inumin ang kupang ito. Subalit na sabi ng Panginoon, not my will, but thy will. At alam po ninyo, yung tugon ng Panginoon na no, yun ang dahilan bakit tayo may pag-asa sa kaligtasan. So, when the answer is no, it is the best answer. When God is silent, be sure He is planning something very, very important for you. Tatandaan po natin. Okay, at sa ating pong pang-apat na tanong, ano ang aral na itinuturo ng karanasan ng dalawang alagad na lumalakad tungong Emmaus? Yan, tingnan po naman natin sa Lucas 24:13 hanggang 27, ano naman ang mahalagang mga aral na dapat nating matutunan. At narito, dalawa sa kanila ay naparoon ng araw ding yaon, isang nayong alay Emmaus na may 60 estadyo ang layo sa Jerusalem. At kanilang pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nangyari na samantalang sila ay nag-uusap at nagtatanungan, na si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila. Datapwat sa mga mata nila may nakatakip upang siya huwag nilang makilala. At sinabi niya sa kanila, ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad? At sila nagsitigil na nangalulumbay ang mukha. At isa sa kanila na nagngangalang Cleopas sa pagsagot ay sinabi sa kanya, ikaw bagay nakipamayan lamang sa Jerusalem at hindi nakaalam ng mga bagay na doon nangyari ng mga araw na ito? At sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? At sinabi nila sa kanya ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan. At kung paano ang pagkabigay sa kanya ng mga pangulong, saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan at siya ipako sa krus. Katapat hinihintay namin siya ang tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ang 3 araw buhat nang mangyari ang mga bagay na ito. Bukod siya rito, iba sa mga babaeng kasamahan namin ay nagsiparoong maaga sa libingan ay nakapagtaka sa amin. At nang hindi mga sumpungan ng kanyang bangkay, ay nangagbalik sila na nagsasabing sila na may nakakita ng isang pangitain ng mga anghel na nagsasabing siya'y buhay. At nagsiparoon sa libingan ng ilang kasama namin at nasumpungan nila alinsunod sa sinabi ng mga babae, datapot siya hindi nila nakita. At sinabi niya sa kanila, o mga taong haling at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Hindi baga kinakailangang si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kalwalhatian. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay pinaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Ayan. So, kung inyo pong mapapansin, itong dalawang alagad na ito ay nakasama ng Panginoong matagal. At matagal nang sinabi ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa Kanya. Datapwat mayroon po silang preconceived ideas ng kung ano ang magiging Mesiyas, kung ano yung manunubos. So yun ang nakatanim sa kanilang isipan. Hindi sila makapaniwala na ang Panginoon ay mamamatay doon sa krus. Kaya kahit na naroon na kasama nila ang Panginoon, sa halip na sila'y matuwa, sila'y naiinis pa, taga saan ka ba? Ikaw ba'y nakikipamayan lamang dito sa Jerusalem? Bakit wala kayatang kaalam-alam sa mga nangyayari? At ang isa pa, may nagsabi yung mga bantay
ay binayaran ng mga Parisiyo na magsinungaling na sabihin ninakaw ng mga alagad at ngayon ay hindi namin nalaman kung nasaan. Subalit yung mga babae naman ay nakita nila ang anghel at sinabing buhay ang Panginoon. Datapot yung kanila kasing preconceived ideas. Ano po? Ito yung malimit na hadlang para matutunan natin ang isang bagay na napakahalaga bagaman maliwanag na sinasabi sa kasulatan. Kapag tayo po ay may preconceived ideas. Kaya kapag minsan po mayroong mga nagsasalita laban sa ating iglesia, ay tayo na mayroong mga preconceived ideas tungkol sa kanila, so ayaw nating makinig. So hindi natin nalalaman kung totoo ba yung sa kanila siya sabi o hindi, sapagkat meron na kasi tayong mga preconceived idea. Katulad lang rin yan ang nangyayari sa ating politika ngayon. Mayroong kanya-kanyang preconceived ideas ang mga tao, kaya sa kabila, yung kabila ang masama, dito naman sa kabila, yung kabila ang masama. Bakit? Sapagkat sila ay mayroong mga preconceived ideas na iyon ang kanilang pinangahawakan. Hindi nila sinasaliksik kung ano talaga ang katotohanan. Kaya ang Panginoon, kanyang ginawa ay kanyang sinabi sa kanila, isa-isa magmula sa aklat ni Moises, ang mga bagay na marapat na kanyang pagdaanan bilang Mesiyas, bilang Kristo. Alam po ninyo, napakahalaga po talaga na buksan natin ang ating puso't isipan at talagang pag-aralan natin ano ba talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag po tayong mga hawak doon sa, ay sabi ka nung lulo ko, sabi nung tatay ko, dapat ano ang sinasabi ng Diyos. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pag-aralan po nating mabuti. Kung magkagayon, hindi tayo mabibigo, baka naman kasama na natin ang Panginoon at kausap na natin, tayo ay nagtatampo pa, tayo'y nalulungkot pa. Bakit? Dahilan po doon sa ating mga preconceived ideas tungkol sa ating Panginoon. Yung mga preconceived ideas natin kung ano ang mangyayari kapag ikaw ay nagkasala. Ano? Meron tayong mga, kaya kapag minsan, makita mo na, nakarma na ka. Kasi mayroon tayong mga preconceived ideas kung ano ang dapat mangyari kapag ginawa mo ito at ano naman ang mangyari kapag ito ang iyong ginawa. Ano po? Kaya tayo'y nalulungkot. Bakit? Ako na may nagtatapat sa Panginoon. Bakit nangyari ito sa akin? Hindi po ba? Malimit yan na itatanong natin. Okay, at sa ating po namang panglimang katanungan, at ito po ang last na question, ano ang dapat na panghawakan natin bilang mga mananampalataya? Ayan, basahin po natin sa Roma 8:18, pagkatapos ay 28. Ano ang sinasabi? Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumba sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos. Sa makatwid bagay niya ang mga tinawag ay sunod sa kanyang nasa. So, narito po ang sinasabi. Hindi natin maaaring i-compare yung mga nakakaranasan natin ngayon, yung mga kahirapan natin ngayon, mga pagsubok natin, hindi maaari nating ikumpara sa kadakilaan ng inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi rin natin maaaring ikumpara yung ating hinihingi sa kung ano ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin. So tayo po ay manghawak na matibay sa salita ng ating Panginoon. Tayo'y manatiling matibay at matatag sa ating pananampalataya. At sa ikalawa, ang sabi sa talatang 28, ang lahat ay ginagawa ng Panginoon sa ikabubuti ng lahat ng umiibig sa Kanya. O mga minamahal, maraming mga bagay ang maaaring iniisip natin. Mayroon kasi tayong preconceived ng mga bagay na marapat mangyari sa ating buhay. Datapot pakatatandaan ang panukala ng Diyos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat, higit na mataas kaysa ron sa ating mga iniisip.
ang lahat ng bagay ay kanyang gagawin para sa ikabubuti ng lahat ng umiibig sa kanya. Kaya mga minamahal, huwag po tayong madi-discourage, huwag tayong malilito, huwag tayong magtatampo sa Panginoon. Sa halip tayo'y magtiwala ng lubusan sapagkat ipinakita na ng ating Panginoon na mas mamatamisin niya ang mamatay kaysa sa tayo ay iwan na walang pag-asa. Maaari sanang iniligtas ng Panginoon ang kanya sariling buhay, datapwat naging kagalakan niya na maalay ang kanyang buhay alang-alang sa iyo at sa aking katubusan. At dito po natatapos ang mga tinalakay na topic sa araw na ito. Iiwan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating pinag-aralan. Number 1, trials make us seek for God. At daan upang ating malaman na si Kristo ay ating kasamahan. Number 2, iba ang hipo ng pananampalataya at pangangailangan sa dampi ng nag-uusyoso lamang. Ang pagsambang lumalapit dahil kailangan sa pagsambang dumadalo lamang. Ang manunubos ay buhay na tayo ay ginagabayan tungo sa pagkadalisay. Number 4, ang preconceived ideas at mga sabi-sabi ng tao ang malaking hadlang upang makita natin ang pakikisama ni Kristo. Number 5, ang gantimpala ay hindi matutumbasan ng anumang bagay. Kaya't ginagawa ng Diyos ang lahat upang kamtan natin ang buhay na walang hanggan. Alright, mga minamahal, sana po ay muling nakatulong sa inyo ang ating maikling pag-aaral na ito. Tayo po ay muling sama-samang manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Ama po namin banal, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit muli sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong kabutihan, sa iyong mga pagpapala at patuloy na pamatnubay sa bawat isa sa amin. Salamat po sa katiyakan na kailanman hindi mo kami iiwan, kailanman hindi mo kami pagkukulangin, kundi bagko sa lahat ng aming pinagdaraanang tila mga pagsubok, ang lahat na ito ay gagawa sa ikatitibay ng aming pananampalataya, sa ikalilinis ng aming mga kaluluwa, upang kami ay maging handa para sa iyong banal na kaharian. O mga banal, tulungan nawa kami ng banal espiritu na magkaroon ng iba yung pagtitiwala, iba yung pananampalataya, iba yung kahandaan upang sundin at ganapin ang iyong kalooban, sapagkat ikaw na aming Diyos ay walang ibang nais kung hindi ang aming kaligtasan. O Amang Banal, ipagpatawad po nawa ang lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala, lalo't higit kung kami nag-aalinlangan sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Matutunan nawa namin na patuloy na magtiwala at sumunod sa iyong lahat na kalooban, sa ikaluluwalhati pa ng iyong pangalan at ng pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, ang pagpapala ng Panginoon ay kamtan natin sama-sama.